Marami nagsasabi guys na lip sync daw po yung performance ng BINI sa Coachella, no? So hindi yan may iwasan yan guys. So meron talagang mga taong ganyan. Meron talagang mga tao na despite na ikakarangal ng ating kababayan, no? Mas lalo pa nilang binababa yung ating kababayan, no? Yun yung sad reality nating bansa, no? Pero ang maganda naman dyan guys, no, on a positive note po guys, no, mas marami naman po yung todong sumusuporta po sa BINI po guys, no? Okay guys, ito yung mga tingin kong dahilan na for me kung bakit hindi lip sync, no? Talagang literal na raw voices or boses talaga ng BINI na narinig natin sa Coachella performance nila. Okay, tara, tingnan natin to guys yung mga i-discuss ko. Okay game, syempre, no, yung performance ng BINI, no, sa Coachella, no, for me, isa yun, hindi, if not, yun yung pinaka-solid na performance ng BINI para sa akin, no. For me, that's just my own opinion, na yung boses, yung wardrobe, yung dating, yung stage presence, lahat guys, napaka-full package nun, para isang grupo talaga, or artist na sa Pinas po talaga, na for me, napaka-solid ng performance ng BINI na yun, no. Okay, yan, the hot mic moment with Joanna, no? Okay. Ayan. One of the most undeniable proofs of live microphones occurred before the set even officially started. During the Coachella livestream, a minor hiccup happened where Joanna's voice was clearly heard over the speakers. She was caught asking their coach in leader mode tone where their water was stationed, kung saan naka-station yung tubig nila guys. I'm pretty sure guys, alam nyo and napanood nyo na po yun, yung part na yun, yung narinig na yun. Ayoko lang po ano lang, kasi sa mga hindi nakakalam, tayo po ay na copyright strike po ng YouTube po, no, as in na copyright strike tayo, yun yung pinaka sad reality, no, kaya parang meron pa akong 1 week muna na nakaban po, no. So gusto ko pa na mag-live na, so yan, ayoko muna i-play yun, pero I think napakinggan nyo na po yun, na if the mics weren't live and hot, this behind the scenes interaction wouldn't have been captured by the broadcast audio. Tama nga guys, no, kung lip sync yun, kung halimbawang hindi nila boses po talaga yun, no, bakit merong ganong klaseng audio, no? Although na ano yun, no, na parang dapat hindi marinig yung boses si Joanna doon, no? Pero okay lang kasi alam mo yun, isa yun sa mga proof na hindi talaga lip sync, no? Kasi doon pa lang guys, coach, nasa harap po ba yung ano, yung tubig? Parang gano'n, sa harap, sa front, parang gumagaling, matanda yung sinabi ni Joanna. So isa yun sa mga proof na masabi ko kung bakit hindi siya lip sync po talaga, no? Okay? Yan, vocal imperfections and ad-libs, no? Okay, lip syncing usually sounds too perfect, matching the studio recording exactly during the Coachella set. Ad-libs and interactions, members like Maloy and Mika frequently interacted with the crowd mid-song. Example, naalala niyo yung mga viral na linya lagi ni Maloy na, "Uy, Philippines," di ba? And then si Mika, naalala niyo nag-chant siya na, sabi na, di ba yung may sinasabi, di ba may ganun si Mika, di ba? These weren't pre-recorded clips. The tone, breathiness, and volume match the energy of the live environment, no? So, hindi lang dun guys, mismong live performance nila guys, meron silang mga biret, meron silang mga ad-libs, meron silang mga ginagawang mga ad-libs talaga guys, no? Like, yung babali sila, may kulot silang gagawin dito, no? So, kung sasabihin mong, ano yun, lip sync yun, no? Bakit nagmamatch yung bubukan ng bibig sa kung ano yung boses, no? Guys, tandaan nyo, no? Napakahaba ng kanta nila, no? Ng performance nila, which is 40 minutes po, guys, no? To be exact, no? 40 minutes po siya, no? And pataas pa po ito, 45 minutes yata, mga ganun. Napakahirap kibisaduhin ng mga small detail na yun, no? Yung mga ganung klaseng bagay, guys, no? I think pwede mong magawa yun kung halimbawang mga 4 minutes performance nyo or 5 minutes, diba? Pero kung 45 minutes guys, believe me, hindi yung magagawa yung mga ganong klaseng maliit na bagay na ipapractice mo yung mga part na yun, yung mga yung lang kukulot ka, diba? That just shows guys na hindi siya lip sync po, no? Kasi meron silang mga ad-libs na ginawa, and then meron silang mga bigla ang ginagawa na, like kunyari dito biglang sasalita siya na Coachella, gagan, diba? May mga ganong part po sila, no? Okay. And vocal texture, fans noted that you could hear the girls breathing and slight variations in pitch during intense choreography in songs like Shaggy D and Carrera. These are natural signs of live singing with a backtrack, no? So mamaya guys, i-discuss natin kung ano ba yung backtrack, no? Kasi baka sabihin nyo, ay, nagba-backtrack yung BINI, no?
ano yan, ibig sabihin, recorded po talaga, no? So, yan, i-discuss natin mamaya, guys. So may mga fans na nagsabi, guys, na narinig daw nila yung breathing ng Beanie. And then, syempre, actually, guys, ang makakarinig lang po niyan usually in on a clear audio, no? Yung mga fans po mismo na nandun, no? Yung mga live viewers po talaga nandun, no? Tayo mga viewers online, no? Hindi natin marinig niya kasi ano yan, kumbaga, I don't know, guys, kung anong tawag dun, parang naka-filter out siya sa sa audio, no? Doon kasi mas raw, mas rinig mo talaga yung breathing. Hindi ko alam kung anong tawag doon, basta may ganun siyang feels po, guys, no? Okay, the backtrack versus lip sync distinction. It is important to clarify that Beanie, like almost all modern pop and K-pop acts at festivals, uses a backing track. Okay, backing track. A recorded version of the song plays at a lower volume to fill out the sound, especially during heavy dance breaks or to support the layers of the harmonies. So guys, to be honest with you, napakarami ko na pong mga grupo, napakarami ko na pong mga pop group na napanood, no. Pag halimbawang mga heavy hitting movements or choreographies po, minsan talaga merong backtracking tayo. Kahit yung mga sobrang sikat na kilala niyo po na mga grupo, artist, nagba-backtrack din po yan, guys, no? Kasi lalo na pag may sayaw po talaga silang in-incorporate, guys. Kasi ako, guys, to be honest with you, pag sumasayaw ko tapos sobrang intense ng sayaw, hindi ko na makuhang huminga po talaga, no? Hindi ko na makuhang huminga, no? What more pa po sa Beanie na kumakanta pa po sila, no? Which is, syempre, ang pagkanta, kailangan yan, meron kayong breathing na ginagawa, no? So, guys, tandaan nyo, yung pagsasayaw, guys, may time dyan na kailangan po talagang magpigil kayo ng hininga, lalo na pag sobrang intense, sobrang pukpukan ng choreography, no? Kailangan po talaga magpigil kayo ng hinga. Meron mga parts na gaya and then kailangan nyo rin huminga, no? So, for sure, guys, no? Meron silang mga dance breaks, meron silang mga sayaw talaga na kailangan talaga ng backtracking, no? And yun. So, ayun. Yun yung mga part na masabi ko na, ayun, hindi naman to the point na sobrang nangingibabaw yung backtrack nila, no? So, for me lang naman, no, kailangan yun, guys. Halos lahat po talaga ng mga artist, kailangan po yun, no? Huwag nyo sabihin na, hindi, ba't si ganito hindi gumaganyan, no? So, lahat, guys, halos lahat po gumagawa po ng backtrack po, o gumagamit ng backtrack, guys. Okay, move tayo. Yan, live overlay. The girls sing over this track. When they pull the mic away, you might hear the faint studio vocal, leading some to claim lip syncing. However, their live voices are clearly audible as the dominant layer in the mix, no? So, live overlay. Yun naman yung, guys, yung distinction ng dalawang bagay na yun, no? Technical reliability, the Mojave station. Guys, correct me na lang, hindi ko alam kung tama yung pronunciation, Mojave or Mojave, pero alam ko yata Mojave, no? Okay. Ayan. Performing on the Mojave stage, one of Coachella's premier stages, involves world-class sound engineering. Professional reviews, including a feature by Forbes, highlighted their commanding stage presence and powerful high notes. Professional critics are usually quick to call out dead mics. Okay, yan. Balikan natin yan namaya, guys, ha. Yet the consensus from those on the ground was that they delivered a high energy set marked by sharp synchronization and live vocals. Naalala nyo, guys, yung si Joanna parang nag-signal siya na wala daw siyang marinig or what sa in-ear niya, no? So, napakabilis ng action, no? Yung mga ibang mga tag dito, mga stage or mga events, no? Pag yung ganun, guys, yung may something wrong na, no? Ang mangyayari niyan, guys, all throughout ng performance nila, ganun na po ang mangyayari po niyan. Pero dun sa Coachella, guys, no, talagang naasikaso po talaga nila agad, no? As in, wala tayong nakitang, parang napaka-perfect ng performance nila, eh. Yun kasi, guys, yung mga ganda, no? Like, halimbawa, nagkaroon ng ganong klaseng problema, maasikaso din po agad, no? Kasi, once na hindi maasikaso agad yun, wala. Talagang damay na po yung buong performance, no? Diba? So, may tendency yung pumangit yung performance, no? Pero doon nakita nyo doon, diba, guys, yung part na yun, no? Talagang naasikaso naman po agad si Joanna po, no? Diba? So, yun lang. Yun yung mga nakita nating mga malilit na detalye na kung gaano kabilis umaksyon or syempre, hindi naman sisirain ng Coachella yung kanilang event, napakalaking event and napakakilalang event para gumamit sila ng mga lip sync, diba, no? And then mga ganong klaseng bagay. Hindi nila sisirain yung nila, guys, yung kanilang event or yun sa ganong klaseng mga bagay po, guys. So, kaya for me, hindi ako naniniwalang merong ganong nangyari, no?
So ayun guys, no, yun yung mga tingin ko kung bakit hindi talaga lip sync po yung nangyari sa Bini, no. So meron lang mga bashers, alam niyo na yan naman sila, yan naman po talaga sila, yun yung trabaho nilang mga mambash, no. Pero for me, to be honest with you, my personal opinion sa mga nakikita rin natin sa mga comments, sa mga nanonood sa akin, sa mga halimbawang mga tao na nandun mismo tapos napanood ko yung mga videos nila, no, talagang may kita mo yung raw reaction nila. Pati yung mga critics guys talaga, na mga legit talaga, na like mga well-known personality na meron talaga narating po talaga guys, no. Sinasabi nila napakasolid talaga ng performance ng Bini and wala silang sinabing negative sa performance nila, no. So, yun. I hope na enjoy itong video to and naging informative ako sa inyo kahit pa paano, no. So, halimbawa meron kayong mga kilala na sinasabi na, ay hindi, lip sync lang yan, no. Eh, ipakita nyo lang tong video to guys na. Okay. Yan, maraming salamat guys. So, this is Point of View signing out. Peace. That's G.